Okay, sa may gabi ka natang tanan, no? Yes, to be honest, lahat tayo, no, gusto natin maramdaman yung presensya ng Panginoon sa araw-araw ng ginawa niya. No? But there are instances na hindi sa lahat ng sitwasyon o hindi sa gusto natin maramdaman yun. Like for instance, kahapon narinig ko dun sa preaching na kung sa pagsubok at yung sa testing and trials dyan mo naramdaman yung Panginoon, then you have to enjoy, no? At kung sa yan, sa ibang sitwasyon naman at dyan mo na feel ang Panginoon, then you have to enjoy. Kumbaga naisip ko rin, no? Sometimes, no, yung mga testing and trials na dumarating sa buhay natin, dun yung moment na parang naglulong tayo o sinesearch talaga natin yung presence ng Panginoon at dun natin siya naramdaman. That's why during the process, no, nai-enjoy natin yun kahit na feeling natin ang hirap-hirap na, pero kasi kasama natin ng Diyos, doon tayo nag-i-enjoy. So yung example na yung binigay niya is yung kung paano napagtagumpayan sa Book of Daniel, no, sila Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, yung parang yung moment na kung saan ilalagay na sila dun sa mainit na apoy, no, nakalayo o ano bang tawag doon, term na ginamit sa Bible doon. Pero doon sa testing na yon sa kanila, doon sila nag-enjoy. Bakit? Kasi minsan, hindi nila naramdaman yung init because kasama nila yung Panginoon. So meaning, doon sa sitwasyon na yun, ginamit ng Diyos sa kanila is during the process, no, hinaharap nila yung sitwasyon na yun, doon nila naramdaman yung Panginoon. So similarly, kapag sa atin naramdaman natin yun during the process at doon natin naramdaman yung Panginoon, then we have to enjoy the process. Kasi nga, kapag ka nandyan ng Diyos, talagang napakasarap. Kahit mahirap yung process na yon, pero kapag napagtagumpayan natin, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Talagang masasabi natin, Lord, this is it. Talagang the best kapag kasama natin yung presence ng Panginoon. Okay?